Bukod sa proteksyon laban sa diskriminasyon, isa pa sa mga ipinaglalaban ng mga tulad ni Reverend CJ ang pagkilala sa kanilang karapatan na ikasal. It will happen ba in our lifetime, in my lifetime? I'm 45 plus 48. Sa New York kasi 48, nung 48 years nila bago sila nagkaroon marriage equality. Sana humaba ko ng 100 years para in my lifetime. Pero it will happen. Tulad ng maraming LGBT couples, isa na si Reverend CJ at ang kanyang asawa na si Marlon sa mga umaasa na balang araw, makikilala rin ng batas ang kanilang pagsasama. Ngayong taon, ipagdiriwang ni Reverend CJ Agbayani at Marlon Felipe ang ika-10 anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa katunayan, lumabas pa sa balita ang kanilang kasal noong 2009. Ngunit hindi ipinakita ni Marlon ang kanyang mukha noon. Natakot kasi siyang makastigo sa trabaho. Isa siyang guro sa Quezon City. Hindi naman sa naglaylo na up to the point na pinatawag ako sa principal's office kasi meron akong isang co-teacher na do something, sinasabihan niya yung principal, do something na kasi, alam mo, immoral, ganyan-ganyan. So, I was defended naman ng head ko, which is Ma'am Janet Arebon, na at present, principal na din siya ngayon. So, I was defended na sinabi niya doon, hindi naman nakaka-apekto yung pagpapakasal niya sa kanyang performance. Dumarami na ang mga bansa na kumikilala sa same-sex marriage, tulad ng Amerika, Espanya, Australia, at Taiwan. Love wins, ika nga. Ngunit dito sa Pilipinas, struggle pa. Hindi legal ang kasal nila Reverend CJ at Marlon. Malaking kawalan nito sa mga tulad nila. Kung merong mga desisyon para sa kanya sa ospital, dapat ako magdedesisyon. Siyempre, kung nandiyan naman ng family, okay naman din. Pero kilalanin sana kami ng pamilya. Taxation din, di ba? Kung may asawa ka, mas mababa ang tax, di ba? Yes. Tapos, although sa insurance ngayon, kinikilala naman ang couple. Not all. Not all. Not all. Pero sana, beneficiary, pagdating sa beneficiary, dapat. Gano'n. So, yung mga benefits ng pag-asawa, sana makilala din kami ng Estado, ng Republika ng Pilipinas sa isang batas. Whether marriage equality or civil union partnership, okay kami doon. Basta kilalanin kami. Isa pa dyan yung pangarap namin mag-adopt, di ba? Sa adoption, hindi pwedeng dalawa kami couple. Isa lang sa amin ang mariregister talaga. Isa pa yon. Kaya hindi kami maka-adopt na dapat pangalan na namin. Katulad ni Bishop Regent, nagtayo ng bagong denominasyon o simbahan si Reverend CJ, ang LGBTS Christian Church. Ang S ay para sa straight, kasi inclusive nga. Tapos, Nayo Andros, Felicity and Perpetua. Tulad ng mga ikinakasal sa simbahang Katolika, nagbibigay din ng pangaral bagong kasal si Reverend CJ. Ganun ang basa ko. Experience ng tao kay Yahweh sa Diyos, di ba? Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi ng Biblia na kayo ay pupunta ng impyerno kasi kayo LGBT. Matagal niyo na bang alam na magpapakasal siya? Hindi po, ngayon lang po sinabi nila kahapon po. Kahapon lang sinabi. So anong reaction niyo? Lahat po okay lang po kasi nagsasama lang po sila. This is a celebration of the highest name of Jesus Christ. This is the moment, ha? Pag-please stand.
mass wedding ay ngayon ay malakas natin sinasabi sa gobyerno at sa kongreso that we demand for marriage equality in the Philippines. Are we ready for that? Say amen. 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 Hindi man legal sa Pilipinas ang kanilang mga kasal, may halaga pa rin daw ang mga pinipirmahan nilang marriage certificate. Karamihan naman na pumupunta sa amin, ang gusto talaga nila kasal na isang sagradong kasal, no? At mapaspasan lang sila. Now, yung ibang mga couple nagpapakasal kasi nga may mga bansang kinikilala yung Certificate of Holy Union ng LGBTs Christian Church as proof of togetherness para makuha nila yung partner nila. Within this week, I have 2 couples na kinasal ko last year na yung isa na aprobahan sa Canada, nandun na siya sa Canada, isa sa US. So, nakakatuwa kasi nga, kahit hindi palikan sa atin, yung kinikilala nila. Ang kauna-unahang same-sex na kasalang nasaksihan ko ay sa tabi ng Taal Lake sa Batangas. Ito ang kasal nina Judith at Kath na ginanap noong 1 taon. Si Reverend CJ pa ang pari nila. 4 na taon silang magkasintahan bago ikinasal. So, medyo matagal na kayong mag-partner, no? Bakit kayo nagpakasal? Actually, ako, sir, ako talaga, to be honest, dahil alam naman natin na hindi naman talaga legal dito sa atin yan, ako, ang gusto ko lang, sobrang pagmamahal ko sa kanya, gusto ko maranasan niya yung kinakasal. Yun talaga yung goal ko. Gusto kong maranasan niya yung proper wedding, even though na hindi ako talaga lalaki. Ibinigay ko sa kanya yung hindi man dream wedding niya, pero pinagsuot ko siya ng wedding gown. Naglakad siya, may mga abay siya. So yun. And syempre, nandun na rin siguro yung pagmamahal mo and secured ka na doon sa tao na yun. Kung kailan mo pa gagawin. Parang naging mas official siya sa family namin, sa friends. Ngunit hindi naman naging madali ang lahat. Matagal bago natanggap ng ina ni Judith si Kath. So, paano mo naramdaman na tanggap na kayo, tanggap ka na? I mean, may formal ba na pagsabi? Or talagang... Ano ba yung sign? Ano ba yung sign? Niyakap ka ba niya or what? Nag-bless. Nag-bless ka? Yes, nagmano. Dati po kasi pag nag-a-attempt siya, parang... lumalayo. Parang umiilang. Parang hindi komportable. Oo. Pero although never naman ako nakarinig ng masakit na salita, never naman akong binastos. In all fairness kay nanay, kay inay, sobrang bait niya. Pero syempre mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo nung time na yun. So, sabi niya, simba tayo sa Padre Pio. Sabi ko, saan ka sino kasama? Sabi niya, si inay. Sabi ko, sigurado kapag sasamahin mo kaming dalawa, parang syempre nandun pa rin yung kaba. And then, nung nalaman kong tanggap na, inabot ko yung kamay. Nag-bless ako. Inabot niya. Yes. Parang nung natanggap nung mother niya, talaga totally natanggap na kami. Ang blessing, parang mas nagdire-diretso. Para ang luwag-luwag. Ang luwag-luwag ng buhay. Parang yung feeling na nabasbasan. Yes, yun, yes.